Okay, susubukan po natin, balikan natin yung report na yan ni Eddie Arellano maya-maya po lamang. Samantala sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala dulot ng magdadalawang linggo ng bakbakan sa pagitan ng militar at ng bandidong MNLF. Para sa detalye, balita mo kami Sam Ramirez. Umabot na sa halos 4 na bilyong piso ang nawala sa ekonomiya ng Zamboanga City. Ito ay bungsod ng halos 2 linggong standoff sa pagitan ng tropa ng militar at ng Moro National Liberation Front, Miswari Faction. Tinatayang 331 million pesos ang nawawalang kita sa lungsod kada araw dahil sa tigil operasyon ng halos lahat ng negosyo at hindi normal na pamumuhay ng mga residente. Ito ay ayon sa lokal na pamahalaan. Umabot na rin sa million pesos ang halaga ng mga tahanan at ari-ariang natupok sa mga sunog sa Barangay Santa Catalina, Santa Barbara, Mariki, Rio Hondo, Zone 4 at Mampang. Base naman sa tala ng Armed Forces of the Philippines, aabot na sa halos 120 ang nasawi sa bakbakan. Kabilang na dito ang 96 na miyembro ng MNLF, 10 sundalo, 3 pulis, 8 sibilyan at 1 nasawi sa pagsabog ng isang bahay. Mahigit 118,000 na individual na din ang lumikas sa kani-kanilang mga tahanan bungsod ng bakbakan. Ngunit ayon sa militar, habang tumatagal ang standoff ay humihina na din ang puwersa ng MNLF, kaya't kahit papano ay unti-unti nang nakakabangon ang mga taga-Zamboanga. Nandito pa rin kami, pero pag magtakwento sa amin ang pulis, tatakbo rin kami. Alis na kayo dyan, bala niyang benta ninyo, iwan niyo na. Alis din. Tuloy pa rin ha? Kahit pa paano? Oo. Kahit pa paano, wala kami. Basta may bigas. Samantala, pinag-aaralan na ng Crisis Management Committee ng Zamboanga ang pagbabalik eskwela ng tinatayang 12,000 na naapektuhan ng bakbakan. Patuloy naman ang pamimigay ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa panunumbalik ng dating pamumuhay ng ilan sa ating mga kababayan. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Samantala, balikan po natin ang report kanina.